iniisip ko po kung hello. Iniisip ko po kung tatayo pa ako rito kasi parang ano na yun parang message na. But anyway, I'm glad and I praise God for the life of our sister na kahit nagbabakasyon ay nagmi-mission ano po. Dahil naranasan niya ang biyaya ng Panginoon. Yun na talaga, pag naranasan mo ang biyaya ng Lord, hindi mo pipigilan yung sarili mo para to tell other people about the Lord Jesus Christ. Thank you, sis. Ganun talaga pag tumatanda ka na, nag-iiyakin ka na. Tatanda rin kayo. Pero clearly, tumatanda ka na, iiyakin ka na rin ba? So, ganun talaga, no? Pasensya na po. Pag tumanda na kayo, mararanasan nyo rin yung medyo iyakin na. But, kidding aside, the more na nararanasan mo yung biyaya ng Lord, the more na nagiging emotional ka. Kasi ang mundo natin talagang unfair ang mundo. Marami siyang ginagawa para sirain tayo, paghinain tayo. Yun po ang mundo natin ginagalawan. And pakiano naman po yung pito na pabukas. Side ng aircon. Hindi po kasali yan. Hindi po kasali yan. Pero yun po, magpakatatag po tayo sa ating pananampalataya kasi ang layunin kasi natin is to preach the gospel and si Satan hindi natutuwa. Ano po? Kaya gagawa siya ng paraan para sirain tayo. So mag-ingat po tayo dahil ang kaaway po ay lalo na kapag ikaw ay ginagamit ng Panginoon, ang kaaway po ay lagi nakabantay. Biblical po yun, no? To devour yung mga anak ng Panginoon. But, di ba, deliverer tayo. Overcomer. And the Lord is our deliverer. Ano po, overcomer po tayo. At napag-aralan natin last time na hindi kailanman tayo matatouch ng kaaway o ni Satan. Pwede siya gumawa ng paraan para tayo po ay takutin, pero hindi niya tayo masasaktan. Physically, hindi po. Dahil ang Panginoon po yung nagpo-protect sa atin. So, paano po natin i-measure yung ating Christian walk or yung ating faith, no? Kung tatanungin po tayo, do you consider yourself as a growing believer? Tayo ba ay talagang lumalago sa Panginoon o lumalago lang tayo sa activities? Kasi marami kang dinadalawang activities. Sometimes, ang Christian life ay driven ng mga activities. And dahil marami kang activities, you feel like you are a growing believer. Nasaan ka doon? Mahalaga makita natin iyon kasi pwede tayong ma-deceive that we are so active sa mga gawain, no? Gawain. Pero, kumusta yung pagiging active ng ating puso at isip doon sa King? Sometimes, nadideceive tayo dahil marami tayong sinasarihang activities sa church o sa ministries. Pero kumusta ang iyong prayer life? Kumusta ang iyong Bible study? Di ba may awit tayo, read your Bible, pray every day. So hindi natin masusukat ang totoong paglago sa dami ng ating dinadalawang activities. Kundi yung mga panahon na wala nakabantay sa iyo, nagbabasa ka ba ng Biblia? Sa panahon ba na ikaw ay mag-isa, nananalangin ka ba? Yung wala nakakita sa iyo. Kumusta ang iyong spiritual life? Do you consider yourself as a mature believer? Ito pong
Hebrews, magandang paalala po ito kasi na-highlight po dito yung supremacy of Christ, no? Kapag binasa mo itong Hebrew, at talagang iniaangat dito ang ating Panginoong Jesucristo, the preeminence of Christ, no? That He is above and superior to angels and other creatures. So yun po ang layunin ng manunulat ng Hebrew. But you will notice dito po sa ating, in the middle of the discussion, no? The middle of discussion and development ng theme, the supremacy of Christ, mapapansin po natin yung sa chapter 5, there's a pause. No? After niyang diniscuss sa maraming bagay tungkol sa supremacy of Christ, that Jesus Christ is above all things, ay nag-pause, no? Parang, oops, sandali. To give warning to the readers of their unpreparedness, no? For the advanced teachings. So, kapansin-pansin po iyon. Paangat na, no? Paangat na yung pagsusulat. Pero biglang, oops, sandali. Nagbigay ng warning yung manunulat about dun sa unpreparedness. Tutuloy pa ba natin? Handa ba kayo na matutunan pa ang mas matataas at malalalim na mga aralin tungkol kay Jesucristo? Handa ba kayo? Sabi nung manunulat, At mababasa po natin yun doon sa verse 11 na binasa ng ating maliit na kapatid, si Kyle. Sa verse 11, sabi rito, concerning Him, we have much to say, and it is hard to explain, since you have become dull of hearing. Ang dami pa sana nating pag-uusapan. Ang dami pa sana nating pag-aaralan. Pero hindi pa kayo handa. Dahil mga bulag ang inyong tenga. Paano naging bulag yung tenga? You are dull of hearing, sabi nung manunulat. Since you have become dull of hearing. Ito pong phrase na ito, it refers to a state of individual's slow and unwillingness to grasp yung deeper message, the deeper truths of faith. At mahirap sa kanya, nahihirapan yung author to explain further yung mga teachings na malalalim, complex truths of faith. Kaya nagkaroon po siya ng pause. Wait. Are you ready? Sabi niya. Are you prepared to hear advanced teachings about Jesus Christ? About Christian life? Yung konteksto po nito, a reason kung bakit naglagay ng pause yung manunulat in the middle ng kanyang discussion to give warning because of the unpreparedness of the readers for advanced teachings. Dahil hindi na kaya nila, hindi na nila ma-arok, yun yung doon. Hindi na nila maintindihan. Hindi na nila kayang i-grasp yung mga deeper truths of Christian walk, of Christian faith. Kaya, nag-warning po ito. In Romans chapter 1, verse 21 to 32, babasahin ko po ito dahil ito po yung ilang mga bagay na maaaring nagiging hadlang, para maging dull of hearing, no? Kasi ang tanong, ilang taon na tayong mananampalataya, kumusta ang ating Christian walk? Do you consider yourself as a mature believer? Pero paano ka nag-behave bilang believer? Paano mo tinatanggap yung mga pagsubok sa buhay? Paano mo tinatanggap yung mga atake ni Satanas? Paano ka nagre-respond doon sa mga ataking iyon? Tingnan po natin iyon sa Romans chapter 1, verse 21 to 32. Sabi po dito, for even though they knew God, they did not honor Him as God. So, malinaw po dito that they knew God, no? Kilala nila ang Diyos, but they did not honor Him as God or give thanks, but they become futile in their speculations, and their foolish heart was darkened. Professing to be wise, they became fools, and in exchange the glory of the incorruptible God for the image in the form of the corruption man
of birds and four-footed animals and crawling, no, creatures. Therefore, God gave them over to the lust of their hearts to impurity, that their bodies might be dishonored among them. For they exchanged the truth of God for a lie, and worshipped and served the creature rather than the Creator, who is blessed forever. Amen. For this reason, God gave them two degrading passions, for their women exchanged the natural function for that which is unnatural. And in the same way, also the men abandoned the natural function of the woman and burned in their desire toward one another. Men with men committing indecent acts and receiving in their own passion the due penalty of their error. And just as they did not see fit to acknowledge God any longer, God gave them over to a depraved mind. Hinayaan sila ng Diyos to do those things which are not proper, being filled with all unrighteousness, wickedness, greed, evil, full of envy, murder, strife, deceit, malice. They are gossips, marites, slanderers, paninirang puri, haters of God, insolent, arrogant, boastful, inventors of evil, disobedient to parents, without understanding, untrustworthy, unloving, unmerciful. And although they know the ordinance of God, that those who practice such things are worthy of death, they not only do the same, but also gives hearty approval to those who practice them. Ito po yung cause, no? Ito po yung naging dahilan bakit po naging dull of hearing sila, no? Bakit tumigas yung kanilang mga puso? Naging calloused heart. Ano yung kalyo? Calloused heart. Tingnan nyo yung mga kamay nyo. Sometimes may kalyo dyan. Ako may kalyo ako rito. Pag tinuklap ko yung balat, walang pakiramdam. Yun yung kalyo. Karaniwan ang kalyo nandito sa sakong. No? Kaya yun, inano yun dyan sa nasa parlor. Yung parang puts pa ba tawag ko? Yung parang ka nung pang-harina. Di ba? Puts pa. So, wala pakiramdam, hindi masakit, di ba? Unless tamaan na talaga yung yung mga ugat-ugat doon, sumasakit na po yun. Kalyo, no? Wala nang pakiramdam, manhid na, hindi na makapenetrate ang truth. So, ito po yung larawan noong warning, hindi makapasok yung truth, hindi na nag-grow spiritually dahil may kalyo na yung puso. Callous heart, hardened heart, matigas na yung puso. Sa Matthew 13 verse 15, for these people's heart has grown callous, no? They hardly hear with their ears, and they have closed their eyes. Naging kalyo na, no? Hardened na yung puso. Hindi na maramdaman yung biyaya, no? Napunta na dito yung alam. Yun yung problema, no? Yun yung problema ng mga Pariseo. Andito yung alam. Wala na yung mercy. Wala na yung grace. Wala na yung, kasi naging matatalino na. Sa Acts chapter 28 verse 27, for these people's heart has grown callous, no? Their ears are dull of hearing. Their eyes they have closed. So naapektuhan na yung mata. Pumikit na sa katwiran, pumikit na sa katotohanan dahil hindi na lumalago sa Panginoon. Psalm 17 verse 10, they have closed their callous hearts. Their mouths speak with arrogance, full of judgment. Pag nagsalita sila, full of judgment na. Their tongue is like a fire. Nakaka-influence yung kanilang bibig, umabot na kung saan-saan para manira, para makasira. That cause division, that cause strife. Maganda po yung sinasabi dito sa James.
Kasi ito pong James, ito po yung aklat para pag-usapan yung Christian walk, Christian life. Paano ka ba mamumuhay? Do you see yourself as a religious man? Yun yung ano dito, religyoso ka ba talaga? Nakikita ba sa buhay mo na ikaw nga ay totoong may relasyon sa Panginoon? Kasi marami na pupunta sa simbahan, pero pagdating naman araw-araw, saksakan ng pangit ng ugali sa araw-araw. Hindi makita yung Kristo. Sinasabi, believer ako ni Christ, pero talagang believer ni Kristo? Parang hindi naman, di ba? O nagtatago lang. Dito po sa James chapter 1 verse 26, sabi po, if anyone thinks himself to be religious and yet does not bridle his tongue, but deceive his own heart, this man's religion is worthless. Kahit pious looking ka, di ba? Yung mga nakaabitong ganon, mag-gown ka, mag-abito ka ng ganon, o ikaw na ang banal tingnan. Hindi po yan makikita sa suot, sa kasuotan. Makikita po yan dito. Nasa puso po ang totoong rin. Kung ang ganda ng iyong suot, pious looking ka, hindi mo naman pigilan yung bibig mo sa paninira puri, sa mga pagmamarites. Asa ng religion mo doon? Di ba? Paninira. Dinidisib mo ang iyong puso, but deceive his own heart. This man's religion is worthless. Verse 37, ito po yung ito po yung paano mo ipapakita na ikaw ay may totoong relihiyon, no? I mean, kung sasabing religious ka, paano mo nakikita sa buhay mo? Ito po sa verse 27, this is pure and undefiled religion in the sight of our God and Father, to visit orphans and widow in their distress, and to keep oneself unstained by the word. Ito po yung gawa. No? Damayan mo yung mga nalulungkot. Damayan, alam mo yung orphans? Ay dito sa CH, ang dami ditong orphans. Marami rito, komplikado ang mga pamilya. Komplikado. Hiwalay ang mga magulang. Walang nanay, walang tatay. Ito po yung sitwasyon ng mundo. At ang sinasabi mong religious ka, and yet, wala kang puso sa mga taong ito. Asan yung religion mo? Hindi mo may padama sa kanila yung biyaya. Sabay, madali lang kasing di ba? Yung 2 oras, 3 oras na pakikipag-usap, tapos hiwalay na. Ang mahirap yung pagdamay. Yun yung mahirap. Dadamayan mo siya sa buong buhay niya. Mahirap yun. Magastos yun. Ikaw ang gusto makita ng Panginoon. Inalapat natin yung buhay natin sa mga taong ito. Visit the orphans. Ano ba yung sa Tagalog yun? Ulila? Ulila. Dito maraming ganun tumatambay dito kasi ulila. Pag uwi nila, wala silang dadatang nanay, tatay. Dito nakakakuha sila ng company, no? Ng mga kasama, kausap. Meron naman marble. Pag uwi sa bahay, may nanay at tatay naman. Pero marble sila. Wala pakialamanan. Parang wala ring nanay at tatay. Diba? May kumustahin yung anak, wala. Bahala ka sa buhay niyo. Parang kanya-kanya tayo. Isang bahay, pero kanya-kanya. Walang pakialamanan. Siyempre, anong pinagkaiba nun dun sa ulila? No? Walang kumakausap ng magulang. Walang, kahit kumusta man lang, wala. Hirap din po ba? Pero tayo ay mga mananampalataya. At tayo ay sinasabihan o inuutusan, pinapaunawa sa atin na hindi sapat ikaw ay nagsisimba lang. Na hindi sapat na ikaw ay sinasabi mong reliyoso ka. Pero hindi mo pigilan yung bunganga mo.
Hindi ka mapigil ang bunganga mo, tapos hindi ka pa gumagawa ng gawain ni Kristo, na ang layunin niya ay ano, damayan mo sila. Huwag mo silang sirain, damayan mo sila. Alam niyo po, dito sa 2 Peter chapter 1, verse 4 to 11. For by this He has granted us His precious and magnificent promises, in order that by them you might become partakers of the divine nature, having escaped the corruption that is in the world by lust. Now for this very reason also, applying all diligence in your faith, supply moral excellence, and in your moral excellence, knowledge, and in your knowledge, self-control, and in your self-control, perseverance, and in your perseverance, godliness, and in your godliness, brotherly kindness, and in your brotherly kindness, love. Love and truth must be glued together. Explain ko po iyon. Ano ho? Pag nag-focus ka lang sa love, mauwi ka sa hyper grace. Kapag nag-focus ka lang sa truth, mauwi ka sa pride. Katulad ng mga Pariseyo. Okay, ang galing-galing mo. Doctrinally sound. Nasa iyo na doctrine. Alam mo, aralin ang Biblia. Ikaw na. Ang galing mong mag-preach. Ang galing mong aralin yung Bible. Himayin yung mga talata at ipahayag sa mga tao. But without love, that's useless. Love and truth must be glued together. Hindi natin pwedeng pagkawalayin yung dalawa pong iyon. Mauwi tayo katulad ng Hello. Ayun. Love and truth, no? Must be applied together sa buhay po natin. Ano? Hindi pwedeng puro love lang. Delikado yung puro love lang without truth. Wala tayong guidance, wala tayong guidelines. Hindi rin naman pwedeng puro truth. Doon na po yung mga ugali ng Pariseyo eh. No? Puro truth. Naging mga legalistic. Hindi na nila ma-express yung biyaya. Naging mga judgmental na sila. Nawala na yung mercy sa kanilang buhay. As we can see, yung writer ng Hebrews is scolded the believers, no? Because he expects different, no? He expects that they grew already doon sa kanilang knowledge about Jesus Christ. Ang kanilang ine-expect ay dahil ito nagturo yung Hebrew writer, ito na. Napansin niya parang hindi niya na nagagrasp ng mga readers yung sulat niya. Inakala niya doon sa mga preliminary lessons, okay na. Naintindihan nila. Pero sandali, nag-pause. Kala ko mga na kayo eh. Kala ko mga malalago na kayo sa inyong pananaw at buhay ni Yeso Cristo. Di ba yung kaya nga binabanggit lagi ni Pastor Bruce, Matthew, Mark, Luke, John, the life of Christ. Pag binasa mo ang life of Christ, mararanas, makikita mo kung paano nagministeryo ang Panginoon. May puso. Nandun yung puso. How He cared. How He cared doon sa mga tao. How He walk. How He ministers. How He express care towards others. Pinakilala talaga doon kung sino ang ating Panginoong Jesucristo.
alam nila, no? O dapat malaman ng mga mag-aaral ng Biblia yung paano ba ang the mind of Christ, paano inilagay yung puso doon sa kanyang pananampalataya. At dahil doon sa hindi pagkaintindi at pag-unawa, nahadlangan yung advancement ng growth. Alam mo, lagi yung sinasabi sa inyo, ang pinaka-delikadong bahagi ng Christian life is maging plato ka. Diba? Kaya sa Bible, di ba sinasabi, hindi ka pwedeng malamig, hindi ka rin pwedeng sobrang init. Ano ka lang? Banayan pero patuloy, nagpapatuloy. Kailangan nating malaman na delikado pag nagplato. Mas sa aking karanasan at sa aking mga nalaman, pag nagplato ang tendency, pabagsak. Paano mo malalamang plato ka na, hindi ka na nag-grow? Marami ka nang nakikita sa kapwa mo. Nakafocus ka na sa kapwa mo, hindi na sa Panginoon. Ibig sabihin, nagpa-plato ka na. Delikado na yun. Magiging judgmental ka na. Plato na po yun. Malamang may problema ka na sa prayer life. May problema ka na sa Bible study. At malamang iba na yung pananaw mo sa Christian life mo. Nandun yung pride. Baka nakafocus ka na lang doon sa truth. Wala na yung love. So tayo po makakapag-measure nun. Kaya tatanong ko po kayo kanina, kumusta ang Christian walk? Kumusta ang Christian life mo? Paano mo minimeasure iyon? At hindi mo mamimeasure yun sa dami ng activities na ginawa mo at sinalihan mo. At the end of the day, it is your relationship with your Jesus Christ, with your Lord. Hindi pwede na ang akala mo, ang tingin mo sa sarili mo ay malugong Kristiyano dahil marunong ka na sa Bible o madami ka ng alam na doktrina. Pero nakikita sa behavior mo yung contradicting doon sa yung behavior. Just like the pious people, yung mga religious people na nagbabantay kay Jesus Christ, natatandaan niyo yun? Nakiupo ang Panginoon Jesus, napagkwentuhan doon sa mga kumain pa nga yata doon sa mga sinners. Ang sabi ko, ako ba religyoso to? Kala mo ba itong Jesus na to? Ano yung banal? Bakit nakaupo siya doon sa mga sinners? Kini-question nila si Jesus kasi nakaupo sa mga sinners. Sabi ng Panginoon, naparito ako para sa may sakit, hindi para sa mga healthy. Naparito ako para sa mga makasalanan. Hindi ako naparito para sa mga nagpapanggap na banal. Nalala ko yung rich young ruler. Diba? Panginoon, paano ako magkakamit ng eternal life? Sabi ng Panginoon, gawin mo to. Part ng 10 utos. At so din nung mga talata natin yung love your neighbor as yourself. Sabi nung rich young ruler, ginagawa ko yan, perfect ko yan eh. Sabi ng Panginoon, o sige, ibenta mo yung ari-arian, bigyan mo doon sa mga dukha at sumunod sa akin. Anong ginawa ng young ruler? Tumalikot, hindi na sumunod sa akin, hindi niya kaya. Samantalang sabi niya, perfect ko yan. Alam ko yan Torah. Alam ko yan, yung commandments. Alam ko yan. Pero nung i-apply na, see? Tinest lang siya ng Panginoong Jesus doon sa, sige nga, ang dami mong alam. I-apply mo nga. Diba ang hirap? Madaling magturo ng salita ng Panginoon. Pero detach tayo doon sa mga tinuturuan natin. Ang hirap ilaga yung buhay mo sa mga taong nangangailangan, sa mga sinners.
Yun ang dapat matutunan ng mga believers. Lalo na kung sinasabi mo malagong Kristiyano ka na. Naalala ko yung Pariseo. Karamihan dito Pariseo. Kasi sila yung matatalino eh. Sila yung nagsasabing alam na nila lahat. Pero hindi makita sa luwa. Wala sa puso. May nagsimba. Dalawang Pariseo punta sa templo. Dami pera ng Pariseo. Pinakalansing eh. Offering. Talagang pinakakalansing niya talaga para malaman ng mga tao. Ang dami mag-offer nito. May isang publikano, makasalanan, hindi makatingin. Yung ulong siyang nananalangin sa Panginoon. Inaamin yung kanyang mga kasalanan. Pero ito isang matalinong nagyayabang dito. Hindi ka tulad ng iba dyan. Paparinig, di ba? Paparinig. Hindi ka tulad ng iba dyan, makasalanan. Kasi di ba, ano yun, yung mga tax collector. Yung makasalanan talaga ang tingin sa mga tax collector. Pero ito namang isa na religyoso, hindi ka tulad ng iba dyan, na kasalanan. Eh, sino ang tinanggap? Sabi ng Panginoon Jesus, sino ang tinanggap sa kanila doon sa offering o doon sa pagsambang yun? Yung tao na kinikilala niya na siya'y makasalanan at hindi walang kayabang-yabang sa buhay. Kaysa itong ang tingin niya sa kanya, napaka-religyoso, pati damit kasi talaga nila, talagang pious looking, banal na banal, pero saksakan ng ugali, di ba? Nanlait pa. Nilait pa yung, susimba rin lang, nilait pa yung kapwa doon. So, Pariseo. At panghuli, katulad ng mga Pariseo at mga self-righteous followers ng mga Pariseo na nais batugin yung babae na caught in the act sa adultery. Diba? Sabi ng Panginoon Jesus, okay, sino sa inyo wala kasalanan? Ako nang bumato. Anong sinabi? Anong ginawa? Wala. Nag-alisan. Kasi pinusta na niya, gusto niya i-crucify yung babae. Diba? Tostahin nila, parang talagang gusto nilang patayin. So sabi ng Panginoon, okay. Sino ba sa inyo wala kasalanan? Sige. Unang bumato. May problema dun eh. May partiality nangyari dun. Anong partiality dun? Iba yung alam mo yun, yung babae lang ang gusto nilang patayin, asan yung lalaki? Asan yung lalaki? Sa batas ng Hudyo, pag may gano'ng kasalanan, adultery, hindi pwedeng yung babae lang. Pati yung lalaki, stone to death po ang parusa doon. Pero hanapin mo, asan yung lalaki? Ba't di nila kinondemn yung lalaki? May partiality, di ba? Namili lang sila ng kanilang gustong i-condemn, i-crucify. Pharisees. Again, yung love and truth must be glued together, must be applied together sa ating mga buhay. Pag yung truth lang, pwede ma-develop sa atin yung Pharisees behavior, Pharisees attitude. Pag yung truth lang. Alam niyo po yung kumisan, pag hindi ka maingat, kasi di ba nag-aaral tayo, pag hindi ka maingat, magiging legalistic ka. Yun ang problema ng Pariseo eh. Naging legalistic. Nawala yung biyaya. Saan ba tayo galing lahat? Saan tayo galing? Andito ba tayo kung hindi sa biyaya ng Panginoon? Makakasamba ba tayo sa Panginoon kung hindi sa biyaya ng Panginoon? Di ba mga taga-impyerno din tayo dati? Hindi dito ang tiyak na sa heaven dati pa lang. Pinanganak pa lang. Wala, di ba? For all have sinned and fall short of the glory of God. No one is righteous. Not even one. Ito po talaga yung buhay natin, mga kapatid.
Biyaya lang ba tayo nandito? Biyaya lang kung bakit tayo natutong magbasa ng Biblia. Biyaya lang kung bakit tayo natutong mag-aral ng Biblia ng tama. Biyaya lahat yun. Huwag mawawala yung humility. Huwag mawawala yung grace. Dahil doon tayo nabubuhay sa grace. Every time na aabutan ka ng pride, balikan mo din yung dati mong buhay. Lahat naman tayo dumaan sa marami tayong flaws. Marami tayong, kung sisilipin lang yung buhay natin, ako, lahat tayo nakatungo sa Panginoon at hiyang-hiya. Love is the application of truth. Hindi dapat mawala yun. So ano po ba yung, ikaw naman kayo? So, ano na lang, 5 minutes. Si Ollie kasi, hindi joke. Pero sis, thank you. So inspiring yung ginawa mo. Pagpatuloy mo lang yan dahil yan ang gusto ng Panginoon. Gusto ng Panginoon yan. Na huwag natin sarilinin yung salvation. I-share mo yun sa yan, simple lang. Mga kamag-anak mo, mga pinsan, mga tatay, nanay, sino. Huwag mong ipagdamot. No? Ano ba yung naghihinder sa ating spiritual life o sa spiritual growth? Sin. Isaiah 59 verse 2, but your iniquities have made a separation between you and your God, and your sins have hidden His face from you so that He does not hear. Kapag may tinatago tayong kasalanan sa buhay natin, huwag kang umasang pakikinggan ka ng Diyos. Kahit ano pang panalangin mo, ang unang-una mong gawin, humingi ng tawad. Na-experience mo ba unanswered prayer? Hindi sasagot ng Lord ang prayer mo? Balikan mo yung buhay mo. May kasalanan ba na dapat mong hihingi ng tawad sa Panginoon? Gano'n ba katagal yung prayer request na yan? Ba't hanggang ngayon, nag-struggle ka pa rin dyan? Dapat hindi na, di ba? Baka may kasalanan, may kailang baguhin sa'yo. Sa behavior mo, sa attitude mo, para makalaya ka dyan. Sin. The same with, ano ba ang panalangin na pinakikinggan ng Diyos sa isang unbeliever? Prayer of repentance. That's the only prayer na pinakikinggan ng Diyos sa mga unbelievers. Prayer of repentance. Without repentance, baka si Satan yung sumasagot sa kanila, sa prayer nila. Yun yung unang-una dapat na panalangin ng mga unbelievers. Mag-repent sila. I-acknowledge nila si Jesus as their Lord and Savior. That is the only way, the truth, and the life. Second po, self-centeredness and pride. Nakahinder po ito sa paglagong spiritual. Because in James chapter 4 verse 6, it says, God is opposed to the proud, but give grace to the humble. Isa pa po, sino dito ang masipag? Sino ang tamad? Para sa tamad, ito ang sinasabi. Kasi nakaka-hinder din yun sa spiritual growth. Laziness. 2 Thessalonians chapter 3 verse 10b. If anyone will not work, neither let him eat. Kung tamad siya, huwag siyang pakainin. So kung pahila-hilata ka lang dyan, dapat sa'yo hindi pinapakain. Ganun lang yun. Lahat tayo inutusang gumawa. Hindi pwedeng gumagawa yung iba, tayo nakahilata at pakuya-kuya-kuya lang tayo, pa-relax-relax lang tayo. Tumulong tayo sa mga gawain. At iyan ay dapat na i-apply even sa spiritual life natin. Kung ang iba sa church nagsishare ng gospel, dapat tayong lahat nagsishare ng gospel. Kung ang lahat ay nagpapahayag ng salita ng Panginoon, dapat tayong lahat ay nagpapahayag ng salita ng Panginoon. Kung ang lahat ay nagmimisyon, lahat tayo dapat
Dapat ang lahat ay mag-mission. Hindi lang isa o dalawa. Dapat nasa puso natin yan. Hindi mo kailangan, sa mission naman kasi, hindi mo kailangan lumayo. Asa ka doon sa lugar mo. Iyon yung mission field mo. Hindi ka kaya mag-abroad pa para tawagin kang missionary. Eh dyan sa kapitbahay mo, pwede ka ng missionary. Kasi may mga unbeliever na dyan sa paligid mo lang, di ba? So yun po yun. Laziness. Magsipag na po tayo. Darating na ang Panginoon. So mga kapatid, ang purpose ng church, aside from worship, no, is to develop the characters ng mga mananampalataya at mga disipulo. So that they become humble, caring, loving, and gracious individuals. No? Not being disrespectful, arrogant, and judgmental believers. Basahin ko po ulit yung James chapter 1, verse 27. This is pure and undefiled religion in the sight of our God and Father, to visit orphans and widows in their distress, and to keep oneself unstained by the word. So Romans 15, chapter 1 to 3 and verse 7. Romans chapter 15, verse 1 to 3 and verse 7. Now, we who are strong ought to bear the weaknesses of those without strength, and not just please ourselves. Let each of us please his neighbor for his good and to his edification. For even Christ did not please himself, but as it is written, the reproaches of those who reproach, they fell upon him. So verse 7, wherefore, accept one another, just as Christ also accepted us to the glory of God. In chapter 14, verse 1 to 13, it says, now accept the one who is weak in faith, but not for the purpose of passing judgment on his opinions. One man has faith that he may eat all things, but he who is weak eats vegetables only. Verse 4, who are you to judge the servant of another? To his own master he stands or falls, and stand he will. For the Lord is able to make him stand. Verse 5, one man regards one day above another, another regards every day alike. Let each man be fully convinced in his own mind. Verse 7, for not one of us lives for himself, and not one dies for himself. For if we live for the Lord, or if we die for the Lord. Therefore, whether we live or die, we are the Lord's. Verse 10, but you, why do you judge your brother? Or you again, why do you regard your brother with contempt? For we shall all stand before the judgment of God. For it is written, as I live, says the Lord, every knee shall bow to me, and every tongue shall give praise to God. So then, each one of us shall give account of himself to God. Therefore, let us not judge one another anymore, but rather determine this, not to put an obstacle or a stumbling block in a brother's way. Tuloy nyo na lang po yan. And lastly, sa Ephesians chapter 4, verse 29, it says, let no unwholesome word proceed from your mouth, but such a word as is good for edification, according to the need of the moment, that it may give grace to those who hear. The Lord bless His words. Amen.